Kamusta pong muli? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan mga katambay. At nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po muli sa inyo. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, komento na inyong lingkod. Ito po ang kukomentuhan po natin mga katambay. Siyempre po, talagang ang trabaho po ng bagong Pilipinas po yata, lalo ang institusyon po ng Senado at Kamara ay puro politika. Kaya po ngayon, politika na naman po ang pag-uusapan natin at syempre po, ang Pangulong Marcos na mismo ang nag-endorso para po ihayag sa atin at para po tayo kumbinsihin muli na yung kanya pong mga susuportahang kandidato ay suportahan din natin mga katambay. Ito po, pakinggan po muna natin ang kanyang mga pambato na mga senador sa susunod na taon mga katambay. Tingnan po natin at komentuhan po natin kung sino-sino po itong mga senador na inendorso po mismo ng ating Pangulo ng Bansa. Pakinggan po natin ang Pangulo Kaya mga naman, tambay. mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ang una, sa ating hanay, ay matagal na naging alkalde ng Singitan ko lang po. Ayan napakaganda po nung introduction. Kilala na raw natin at talaga sanay na mga katambay itong mga politiko na ito. Sanay na. Saan kaya sanay mga katambay? Saan kaya? yung mga ito, mga senador po ito eh. Sanay na. Yan po mamaya, maganda usapan po yan eh. Sanay na itong mga ito, mga katambay. lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benher Abalos. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay siya nang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito.
Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang Aimee solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Kilala naman sa marami niyang ginagampanang papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice-gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay, mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang Big Brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nanginilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay miyembro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo, kakampi ng inaapi. Ngayon, ang aking ika-12 na sa hanay ng nagpamalas ng husay sa pamumuna, hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Yun po mga katambay, narinig po natin ang talagang pambato po ng bagong Pilipinas, ang mga bagong boses daw po ng ating bansa. Ang tanong po ni Kamanong, bago po ba ito, Mr. President? Puro po ba bago itong pinakilala nyo? Ito po napakatagal na po, halos tinubuan na po ito na ugat sa panunungkulan po sa ating gobyerno. Di po ba mga katambay? At ano po ang mga credential po nito sa ating bansa, mga katambay? Maliban po doon sa sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? At ang isa pa mga katambay, talagang maaasahan mo ang Pangulo ng Pilipinas pagdating po sa halalan, di ba? Napakagaling po mag-speech. Lalo po yung kanyang mga introduction, di ba? Para talaga siyang action man ang ating Pangulo, di ba? Talagang kakakitaan mo siya ng napakagandang ehemplo ng isang leader, mga katambay. Di ba ba? Sa kanyang salita, kala mong galing-galing ng ating Pangulo at kayang dalin ang kanyang mga inindorsong mga senador.
sa bayang sinilangan natin mga tambay, ang ating Pilipinas na minamahal. Kaya nakakaano lang po, no? Talagang gusto na naman po yata tayong ibudol muli. Ibudol muli ang mga Pilipino mga katambay. Isa na naman po itong napakatinding napakatinding sinasabing wala nang kahihiyan sa Pilipino yata mga katambay. Sinasabi nga po ng mga pangkaraniwang mamamayan natin at mga pangkaraniwang Pilipino, pag usap-usapan daw po sa mga kanto-kanto, kapalmoks na lang daw po. Kapalmoks, mga katambay, ang ating Pangulo ng Pilipinas. Napakarami niya pong kinasasangkutan. Tapos, siya pa yung mag-i-endorso sa atin para po ano po ang achievement na nagawa ng bagong Pilipinas sa loob ng 2 taon. Yung mga natuklasang korupsyon, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. At yung kanyang mga proyekto na tinatangay ng tubig at yung mga pera na hindi maipaliwanag na nawawaldas at nawawala, mga katambay. At yung kanyang mga pangako sa mga Pilipino, noong 2022, napakarami niya po pinangako at pangarap, di ba? Lalo sa ating hapagkainan, pagkain, yung bigas na nga lang, mga katambay. Di ba? At yung sinasabi pong better, better, better more, mga katambay, na proyekto, no more na po ang nangyari. No more. Ang nakakagulat po rito, ito na naman, ang ibibigay po sa ating mga kandidato. Yung ini-endorse sa ating mga kandidato, mga katambay, talagang unbelievable. Unbelievable, mga katambay. Mga naglingkod na po ito na napakatagal na panahon. Ano po ang ginawa nito sa bayan, mga katambay? Komento na inyong lingkod. Ano po? Napaunlad po ba ang ating bayan? Ang mga Pilipino po ba ay nagkaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay? At yung ating po bang health system, sa mga ito, sa mga senador na ito, at kasama ka na po doon na Pangulong Marcos sa loob ng 2 taon. Maganda po ba ang health system po ng bansa? Yung pera nga ng PhilHealth nawawala. At ang edukasyon po ba ng ating bansa ngayon na nasimula na halos ni dating Pangulong Duterte na mag-improve? Nag-i-improve po ba ngayon? Mga katambay, at lalo ang ating energy. Ang energy po ba natin nagbibigay po ba ito ng napakagandang kaginawahan sa ating kababayan, sa ating po mga Pilipino? Na gaano na po ngayon kamahal ang kuryente sa ating bansa? Isama na natin ang telepono. Maganda po ba ang tinatahak ng ating bansa? At para sa mga Pilipino na ngayon nilalapitan nyo na naman kami. Tayong mga Pilipino, nilalapitan na naman po ng bagong Pilipinas para daw po sa magandang buhay. At sinasabing ito ang makapagpapabago. Napakatagal na po mga politiko ito. Nabago ba ang ating bansa? Mga tambay, ang nabago lang po yung katayuan nila sa buhay. Dahil mayayaman na sila, pag pumasok sila sa politiko, mayaman na sila, nagiging bilyonaryo yata sila. Hanggang sila'y nakaupo, nagiging bilyonaryo po yata, mga katambay. Nakita niyo po, matindi. At yung sinasabi nga ni Kamanong, komento ni Kamanong, ano ang naitulong nito sa mga Pilipino, mga katambay? Ano po? Introduction lang natin. Kasi nag-introduction yung Pangulo Hindi mag-introduction si Kamanong. Di ba? Ano po? Katulad po ng mga kapwa ko manggagawa. Ito po ba'y nasolusyonan ang trabaho? Di po ba? Ano po solusyon? Hirap na hirap pong gumawa ng solusyon para sa trabaho. Ano po ang solusyon nila at gustong-gusto nila? Gustong-gusto nila ang mga Pilipino ay naglalayasan sa Pilipinas, lalo yung mga trabahante natin. Bakit kaya ganun? Wala silang masolusyon. Napakatatagal na po ito, mga mambabatas na ito. Dekada na po yung iba rito. Nagkaroon po ba ng solusyon sa trabaho man lang sa ating mga trabahante? Ang mga ito, mga lingkod bayan kuno. Ano po, lahat halos ay gustong paalisin ng Pilipinas dahil hindi kaya sa remittance na iuuwi ng mga OFW. Pero sa Pilipinas, nananatili po ang mga Pilipinong manggagawa natin, nakakarampot ang kinikita. Pero ang bilihin natin, ang solusyon, ayuda. Meron po ba nagawa ang bagong Pilipinas dito?
At ang mambabatas, nakagawa na po ang mga mambabatas na ito. Mga lingkod bayan po ito na karamihan po dito active. Meron po ba sila solusyon sa kakarampot na kita ng ating mga manggagawa? Nagtatanong lang si Kamanong dito sa mga politiko na ito. Di po ba? At ngayon, babalik na naman po yung iba rito. At yung iba naman po, nanunungkulan na. At yung iba po rito, napagkikita na po natin yung mga pagmumukha nito nung kay dating Pangulong Duterte. Ito nga po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mas believe siya sa politiko na may paninindigan, mga katambay. Dito nakita na po natin ito, na lumapit ito sa mga Duterte noong mga panahon na sila ay tumatakbo. Di ba? Pero mga walang paninindigan po iba rito, walang yagbols. At ano po ang mga credential nito? Umpisahan po natin mga katambay. Umpisahan po natin dito sa 12 inendorso ng Pangulong Marcos. Kasi mismo siya ay ibubuli po ito ng mga Pilipino, ang Pangulong Marcos. Dahil napakarami pong issue nito, lalo po sa droga. Isa pong drug addict di umano ang nag-i-endorso sa'yo na hindi po niya mapatunayan at hindi niya po nililinis ang kanyang pangalan sa droga. Ni ayaw niya magpa-drug test, yung hinahamon ng taong bayan, naghahamon po sa kanya na magpa-drug test na po kayo para matapos na i-issue sa inyo sa droga, Mr. President. Lahat ng klase ng droga po ang hinihiling, hindi po ihi. Kasi nagpa-drug test po yan o kampanyahan, ihi. Hindi po tanggap ngayon ng mga Pilipino ang ihi, Mr. President, dahil po pwedeng ihi ng driver yan, ihi ng kaibigan, ihi ng kasambahay. Di ba? Ngayon, lahat po ng klase ng droga magmula sa buhok, dugo, at kung ano pa man. Hiling na po yan. Tapos ngayon, mag-i-endorso po kayo ng mga politiko nyo sa bagong Pilipinas. At yung mga korupsyon na dala-dala nyo, bit-bit nyo. Ang mga korupsyon, di umano, sa ating bansa sa loob lang ng 2 taon. At meron pa kayong bagong issue, Mr. President. Yung sinasabi po ng ating mga kababayan na nagbenta raw po kayo ng isang damukal na ginto. Ginto po ng bansa, ginto po ng Pilipinas. Yung ating reserve na ginto, binenta daw po nyo. Totoo po ba ito, Mr. President? Na nagbenta po kayo ng isang damukal na ginto rin sa ating bansa. Nagtatanong lang po si Kamanong. Tapos ngayon, ilalapit nyo sa amin ang mga politiko. Samantalang kayo ay napakarami yung karga-karga na question mark. At kaming mga Pilipino ay napakarami namin tanong sa inyo na hindi nyo po sinasagot at hindi nyo po sinusolusyonan at hindi nyo po tinutuldukan, Mr. President. Ito po, umpisa na po natin. Inuna lang natin ang ating napaagaling na Pangulo ng Bansa. Ito po, si Abalos, mga katambay, Secretary Abalos. Ano po ang napatunayan nito, mga katambay? Ito po mga instant justice. Napakarami daw po nito na talagang mga Pilipino, ibang klase po magpatakbo ito ng DILG, mga katambay. Talagang pati daw ang batas ay walang batas, halos sinusunod ito, mga katambay. At yung sinasabing tayong mga Pilipino, hindi tayo nakakuha rito pagka ginusto nila yung diskarte nila sa pagpapatakbo po ng DILG. Talaga po dito, walang human rights, mga katambay. At yung sinasabing freedom of expression and freedom of speech, baka hindi po mangyari dito. Dahil nakita po ng mga Pilipino kung paano po ginawa nila aksyon. Talaga, at talagang puwersahan, at talagang hindi na galing talaga sa tamang proseso raw ng batas ang ginagawa po nito. At kasama ang PNP, di ba? Doon po sa kampo po ng ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Napakarami pong ekspertong mga abogado ang sinabing napakarami pong nilabag na batas nito. Kaya kung ito po ay mawawala na sa pwesto, patong na kaso raw po ang kakaharapin, mga katambay. At ito po ay may issue din daw po ito, di umano. Kumakalat din po di umano na ito daw po ay kasama sa mga kasama daw po ito at pinagbibintangan din, nagdodroga po ito, mga katambay. Itong si Secretary Abalos, nagtatanong lang po si Kamanong. Kasama raw po ito dahil nakikitaan din daw po nila ito ng sintomas na pangunguwi daw po, mga katambay. Itong secretary, ngayon po, tatakbo senador, mga katambay. Abay, mag-isip-isip tayo, mga katambay. Yung isang drug addict nga, di umano sa palasyo, hindi pa nagpapatunay na siya hindi drug addict. Dadagdagan pa natin, mga katambay. Di po ba? Kaya isip-isip.
At napakatagal na pong politiko nito, mga katambay. At ito po, yung sinasabi po na si Pia Cayetano, mga katambay. Cayetano, dati po ito talagang sinasabi po nga kulang na lang po. Iangat ang mga Duterte nito sa kinauupuan niya, mga katambay. Kasama po ang kapatid na ito. Kapatid nito si Cayetano, di ba? Yung dating secretary po ni dating Pangulong Duterte, si Alan Cayetano, no? Di ba? Naging speaker pa po yan. Pero ngayon, kanino po na ngayon sila? Ganun po talaga eh. Ano po, napakatagal na rin po politiko nito. Hindi lang po isang termino ito. Pero ano po ang nagawa nito sa bansang Pilipinas at sa taong bayan? Sila po ang gumanda ang kalagayan nila sa buhay, napakaganda. Secured na secured po sila hanggang kaapu-apuhan nila. Pero tayo, naging secured po ba tayo, mga katambay? Sa ating bansa, secured po ba tayo? Sa ating hanap buhay, sa ating pangangailangan sa araw-araw, nakakakuha ba tayo ng security? Nasi-secured po ba ang ating kabuhayan sa mga senador na ito na nagtatagalan na at yung sinasabing madaling lapitan? At isang abogado po ito, mga katambay. Isang abogado, pero never tumayo po ito sa mga issue. Wala tayong nakikitang issue na tinatayuan ito, lalo sa korupsyon. Korupsyon po nang nangyayari po ng 2 taon sa ating bansa. Nagtatanong lang si Kamanong, wala po itong nakikitang korupsyon, mga katambay. Bakit nga naman makakita? Yung dating nakasuporta sa mga Duterte, ngayon nasa Marcos na. Ano makikitang suporta nito? Di ba? Ano makikita natin suporta sa Pilipino nito, mga katambay? At ito pa, naku po, mga katambay, si Ping Lacson, si dating Senador Ping Lacson, sariwang-sariwa pa sa mga Pilipino ang ginawa nito, mga katambay, na open corruption daw ang ginawa nito, mga katambay. Ito po ang nagpasimula ayon kay Sasot Rugandos ng napaka-special po na rules o batas nila na hindi po sila pwedeng i-audit basta-basta at hindi po sila pwedeng hingan ng liquidation with receipt o resibo ng COA, mga katambay. Sila lang po ang gagawa. Sila lang. At sila lang ang magsasabi na tapos na, ubos na ang pondo ng bayan. Ito po, siya po. Si Ping Lacson daw po, mga katambay. At galit na galit po ang dating Pangulong Duterte sa mga ganito po na open corruption po ang institusyon po ng Senado at Kamara dahil sa ginawa niyang batas o rules ng Senado at Kamara, mga katambay. Ngayon, nagbabalik na naman. Unlimited na nga, unlimited. Buffet na nga daw po ang korupsyon sa Kamara at sa Senado, mga katambay, dahil walang public hearing pa ang budget, ang pera ng taong bayan dito sa dalawang institusyon na ito, mga katambay. At natutuklasan natin ang bilyong idinadagdag nila. Di ba? Lalo sa Kamara. 2 tao lang, mga katambay, ang humahawak ng pera ng bansa. Tandaan po natin, mga katambay, Ping Lacson, mga katambay, ang nagbigay sa mga mambabata, sa lahat ng mambabata sa ating bansa ng napakahabang panahon na talagang secured ang pera na binibigay sa kanila ng taong bayan. Hindi pwedeng basta-basta mo mai-audit at talagang hindi sila ino-audit ng COA, mga katambay. Ganong katindi. Naku po, ito po, mga katambay, isunod naman po natin. Lito Lapid, mga katambay. Lito Lapid. Mga katambay. Supremo! Ano ang nakita ng mga Pilipino rito, mga katambay? Maliban lang sa mga nakapaligid sa kanya. Sa mga nakapaligid sa kanya, yun, nakinabang. Pero yung 100 milyong mahigit, mga katambay, napakinabang natin kay Supremo? Napakadalang natin makita ito. At napakadalang po natin makita magsalita ito. Mga katambay, hindi nga natin nakikita ito na ipinaglalaban niya po kung ano man ang batas na gusto niyang gawin para sa ating bansa. Ang nangyayari lang po rito, sumasama lang po. Sinasamahan lang niya yung mga batas. Mga co-author lang po siya. Ang ginagawa yata nito, sumasama lang siya, sumasawsaw. Ito na naman, ano pong nagawa nitong batas, mga katambay, nakapakipakinabang sa mga Pilipino, lalo po sa mga trabahante
at lalo po sa sweldo ng trabahante, mga katambay. Ano po? Nagsiyaman na po ito. Sumobra na po yaman ito, mga katambay. Sumobra na. Mayaman na. Sumobra pa. Isang damukal na ari-arian na po ang mga meron ito, mga ito. Itong mga politiko na ito. Isang damukal na ang mga naipundar nito. Kaya napakasarap maging lingkod bayan sa Pilipinas, mga katambay. Tandaan niyo po, Supremo! Ano nagawa nito, Supremo? Ano legacy yan ito? Mga katambay, bumabalik na naman. At ito pa, ito pinakamagaling sa lahat, mga katambay. Kapatid, pinakamagaling po ito sa lahat, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Ang ate, ang ate ng Pangulo, mga katambay, ang ate ng Pangulo, Senadora Amy Marcos. Ito po, ang kauna-unahang nakapambudol di umano sa mga Duterte. Kauna-unahan po ito. History po ito. Kauna-unahan nakapambudol. Lalong-lalo na daw kay Sara Duterte sa Vice President, mga katambay. Mga kauna-unahan. At sariwang-sariwa po sa isipan pa ng inyong lingkod, ni Kamanong, mga katambay. Yung kanyang mga pahayag noong nakaraan po. Nung nahandun po siya sa isang celebration po ng JIL, I think, JIL, doon sa Bukawe, mga katambay, isang reliyon at isang senador din po, Villanueva. Di ba? Ano po ang sinabi niya ron? Nanalangin pa ito. Nanalangin pa, mga katambay. Pinanalangin niya po. Sa taas daw po. Hindi natin alam kung sa taas o sa baba. Nagtatanong lang po si Kaman. Ano po ang sabi niya sa kanyang panalangin? Panginoon, ilayo niyo po ang aking kapatid dahil napapalibutan po ng mga demonyo ang Pangulo ng bansa. Ilayo niyo po siya at bigyan niyo po siya ng mabuting kaisipan at kung ano paman. Napapaligiran po daw ng demonyo, mga demonyo ang kanyang kapatid. Yun po ang sinabi niya, mga tambay. Kung hindi nagkakamali yung lingkod. Napapaligiran daw ng demonyo ang Pangulong Marcos, mga katambay. Ang isang walang issue sa drug addict, walang issue sa droga. Mga katambay, ano po ba ang droga? Di po ba kasama po ito sa nakahilerang masasama na gawain ng demonyo, ang droga? At yan din po di umano ang issue ng Pangulo. At ang Pangulo raw po ay napapaligiran ng demonyo, mga katambay. Nasaan po ba siya? Ang tanong po natin, nasaan po siya ngayon? Kanino po ba siya nakapaligid? At sino po ba ngayon ang pinapaligiran? At sino ang nakapaligid sa Pangulo? Kasama po siya ron sa nakapaligid sa Pangulo ngayon. Hindi po kaya isa ito sa demonyo, di umano ang Senadora Amy Marcos? Kasi siya na rin na nagsabi nun Ilayo raw po sa mga nakapaligid na demonyo sa Pangulo. Lalo raw po yung mga nasa Malacanang. Siya rin labas-pasok ng Malacanang, mga katambay. Kapatid po ito. At ano rin po ang nagawa sa bansa nito, mga katambay? Ano po nagawa? Sige nga po. Ano po? Tumagal na pong politiko ito. Meron po ba tayong nakita rito? Lalo po sa nagmamahalang kuryente, tubig, di ba? At ang sinasabi ko sweldo ng taong bayan at kahirapan. Meron po ba ito naging solusyon? Lumaganap lang po ang korupsyon sa loob ng 2 taon nung mawala ang dating Pangulong Duterte. Yun po ang katotohanan. Kaya mga katambay, kung ayaw nyo po na palibutan po ng mga demonyo ang bagong Pilipinas, kayo na po mag-isip. Kasi napapaligiran daw po ng demonyo ang bagong Pilipinas, lalong-lalo ang Pangulo. Ayon po yan sa Senadora Amy Marcos. At ito naman po, mga katambay, ito po iniidolo ko po ito, mga katambay. Idol ko po ito sa sports, lalo po sa larangan ng boxing. Pero hindi po sa politika Hindi po kasi po, tayo po, sa totoo lang, komento na inyong lingkod, may mga katangian po tayo. Ang tao po ay may kanya-kanya katangian. Meron pong ibinigay sa atin ang Panginoon ng mga katangian ng bawat isa sa atin. Pero nakapagtataka po ang ating politiko na isang sports, katangian niya po boksingero. Pero ngayon po, halos lahat kinuha niya na po ang katangian ng tao. Napakarami na pong pinasok nito, mga katambay. At talagang hindi mo matatawaran. At hindi rin naman natin matatawaran ang kayamanan nito, mga katambay. Dahil nga
ang lahat ng naipundar nito pinagpawisan naman niya. Kaya hindi naman natin masasabi na ito'y talagang nangurap. Pero yung natuklasan din po natin sa Senado at sa Kamara na talagang gawa na pera diyan. Kaya hindi rin malayo nung siya'y senador, kasama rin po siya sa sistema na nagkakaroon at nakikinabang sa pera ng taong bayan. Sistema na po yan Bulok. Di ba? Kaya si Manny Pacquiao, nanungkulan po sa atin to mga tambay. At nakita naman po natin siya. Na hirap niyang gampanan ng tungkulin bilang senador. Dahil batas po ito Batas ang gagawin mo rito. Hindi ka magbo-boxing dito mga tambay. Hindi ka magpa-practice ng boxing. At siya nga po, nakita po natin siya sa mga session. Napakarami session. At mga debate. Sa debate, napapaligiran na po ito ng mga abogado, mga kanyang mga hinaid na mga makakatulong sa kanyang pagiging senador. Isang damukal na senador, isang damukal na abogado na paswelduhin ng bansa. Pero hirap na hirap po siya. Hirap na hirap mga katambay. Kaya ang payo ko lang dito kay Senator Manny Pacquiao, hindi po kayo pang senador, sir. Huwag po sasama ang loob nyo. Komento lang po inyong lingkod. Kung gusto nyo po makatulong sa Pilipinas, hindi lang naman po ang Senado ang posisyon po sa ating gobyerno. Paunlarin nyo na lang po ang inyong probinsya, ang Sarangani, kung ano pa man. Paunlarin nyo na lang po mga tambay. Di ba? Paunlarin nyo na lang po. Tumakbo na lang po kayong mayor o kaya gobernador. Okay na po kayo doon. Huwag na lang po sa Senado. Dahil napakalaki po ng problema ng Pilipinas. Hindi nyo po magagampanan. Para sa akin, hindi ko naman minamalit ang isang Manny Pacquiao. Pero yung pagiging senador, medyo sinasabi ko nga po, meron pong ginawa ang Panginoon na mga katangian natin. Malinis po ang inyong hangarin. Kung yan po ang tingin nyo sa sarili nyo, malinis ang gusto nyo maglingkod, paglingkuran nyo po muna ang inyong bayan bago po ang buong Pilipinas. Komento ni Kamanong, hindi nyo po gayahin ang mga Duterte. Nakita nyo po, yung pinaglingkuran nila ang Davao City. Ano po ngayon ang Davao City? Pinagsisiraan pa yan. Pilit pa pong sinisiraan ang Davao City. Pero napakaunlad. Mapayapa. Safe. At napakaliit ng problema nila sa korupsyon at sa droga at sa krimen. Ganyan po muna sana. Gumawa muna kayo ng credential, Mr. Manny Pacquiao. Di ba? Komento lang ni Kamanong. Dagdag problema pa ito ng bansa pag napunta ito sa Senado dahil naging senador na ito At isa rin po itong galit na galit sa Pangulong Marcos nung ito'y tumatakbong presidente. Di ba? Dahil nga kung sabihan niya po ang Pangulong Marcos na nung mga panahon na yun drug addict. May tumatakbong presidenteng drug addict. Pero ngayon, kasama siya ng Pangulong Marcos ngayon. Talagang sinasabi nga ni Kamanong, ang mga politiko mahilig sa prutas, pero ang prutas na paborito, kung mahilig man sa prutas, balingbing. Balingbing. Yan ang mga paborito nila kung mahilig sila sa prutas. Balingbing. Ito po, sunod po natin. Naku po, napakagandang lalaki raw mga tambay. Napakagandang lalaki. Yung sinasabing meron pa itong budot-budot o budot-budot mga tambay. Ang nangyari, nabudol-budol po tayo. Imbis na budot-budot, nabudol-budol po tayo nito. Napakatagal na po senador nito mga tambay. Napakatagal na. Wala akong nakikita, komento ni Kamanong, wala akong nakikita nga talagang sinasabi nga po natin na talagang magandang ginawa ito sa bansa. Maliban po na yumaman ito. At sumobra yaman. At sumobra kayamanang naiipon ito. Komento na inyong lingkod. Pero ang nagawa nito sa taong bayan, napakadalang mo mapagkikita ito. Ito'y mapagkikita mo lang paghahalalan, mga katambay. Ito, artista. Mga katambay, ano po ang nagagawa ng mga artista sa ating bansa? Ano po? Meron po bang pagbabago ang ating bansa sa mga senador na ito? Na nanungkulan na po ito Artista. Senador. Pogi. Di pwede pala kumandidato si Kamanong pagka kailangan lang po pangit. Dahil si Kamanong pangit. Ganun po ba? Pagka po ba ang katangian natin pogi, artista, senador ka na? Ano po ang napala natin sa mga poging senador?
at sa mga supremo na senador. May napala ba taong bayan? Sila ang maraming napala sa atin, mga tambay. Yun po ang totoo. Sila ang maraming napala sa taong bayan, lalo sa taxpayer. Sila po ang nakinabang na malaki. Pero tayo, wala akong nakikitang pakinabang dito po sa Senador Bong Revilla at lalo sa Supremo. Mga tambay, wala ang nakita si Kamanong. Pero sila, napakarami nilang napakinabangan sa taong bayan, mga tambay. Alam nyo na ibig ko sabihin. Nako, ito po, isa na naman po ito. Tito Soto. Tito Soto, mga tambay. Tumanda na ito. Sobrang tanda na nito para sa pagiging senador, politiko. Ano po ang nangyari sa ating bansa? Naging Senate President po ito, mga tambay. Ito po gustong-gusto ni Kamanong pagka dating sa Itbulaga. Sa Itbulaga, talagang okay. Pero sa pagiging politiko, mga tambay, walang nakita si Kamanong ligasiya nito. Maliban po sa mga probinsya na pinapangalanan at mga syudad na pinapangalanan at nagiging batas. Yun lang po ang nakikita ko rito. Pero sa ekonomiya, pagtulong at pag-asenso ng bansa na napakatagal na panahong senador na ito at wala rin progresibo po sa kahirapan ng ating bansa. Hindi rin po halos nakatulong yata ito na mapababa ang ating mga pangangailangan, lalo ang kuryente, tubig, telepono at presyo ng pamasahe. Di ba? Alin mo na yung gasolina. Pero napaka-importante, sweldo ng manggagawa. Ano po ang nangyari? Ano po mga pinoproteksyonan nito mga ito? Kayo po mga tambay. Baka mas marami pa kayong alam kay Kamanong about po dito kay Tito Soto. Napakatagal na po politiko nito. At isa rin pong artista ito, mga tambay. At ang sinasabi nga ni Kamanong, mayaman na po ito, mga katambay. Mayaman na nung artista. Ngayon kaya, mga katambay, gaano naman po kaya kayaman ito ngayon? Gaano naman po kaya ang naidagdag sa kayamanan nito nung maging politiko po ito? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ito po, ito po, matindi. Ito po, hindi po ito nanalo. Ito po, ipapakilala ko po sa inyo. Isa po itong, I think, taga-Tagaytay po ito. Tagaytay, mga katambay. Naging mayor po ito doon. At ito po ay dati pong nakadikit po ito kay dating Pangulong Aquino. At tumakbo na po itong senador noong mga panahon na yon. Hindi po ito nanalo. Hindi po nanalo. Ano po ang ginawa nito? Dumikit po. Nagsipsip. Nagsipsip po ito di umano sa mga Duterte. Mga tambay. Para manalo. At naglingkod po ito sa mga Duterte ng 6 na taon, mga tambay. Nakadikit, dikit na dikit. At may posisyon pa ito, mga tambay. Nagkaroon po ng posisyon ito sa partido ng dating Pangulong Duterte. At hindi po ito sipsip. At hindi rin po ito balingbing. Hindi rin po ibalingbing ito, mga tambay. Ito po ay si Senador Francis Tolentino, mga tambay. Si Senador Francis Tolentino. Hindi po ito paborito. Hindi niya po paborito ang balingbing, mga tambay. May paninindigan po ito. May yagballs po ito. Itong politiko na ito. May yagballs. Kung hindi dahil sa mga Duterte, baka hindi nanalong senador ito, mga katambay. Pero ngayon, nasaan po siya ngayon, mga katambay? Nasaan po siya? Kaya po, napakatindi po ng paninindigan ito, itong senador na ito. Itong politiko na ito, maaasahan po natin ito dahil napakatibay ng paninindigan, lalo pagdating sa politika. Hindi po siya marunong magsipsip at hindi po siya marunong magbalimbing, mga katambay. Si Senador Tolentino, komento na inyong lingkod. Kayo na po ang makakasagot niyan. Kung meron man kayong gustong sabihin sa politikong ito, matagal po itong dumikit sa dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kay Vice President, lalo-lalo na si Bong Revilla. Kung makasipsip po yan sa mga Duterte, mga tambay. Pero ngayon, kasi nga, sa bagong Pilipinas, unlimited ang pera. Buffet ang pera daw sa bagong Pilipinas. Kaya, siyempre, saan ka pa sasama? Doon sa maraming pera. Di umano, di ba mga tambay? At naku po, isunod natin to, mga tambay. Tulpo na naman! Tulpo! Magaling lang po ang mga tulpo yata sa istasyon. Pagka broadcaster, napakagagaling magsalita. Pagka broadcaster ang mga tulpo, isumbong mo kay tulpo, aaksyon na ni tulpo. Na ano na nangyari sa tulpo?
Ano na nangyari? Ipatulpo mo. Mga tambay, gustong-gustong ipatulpo ng mga Pilipino ang Pangulong Marcos para ma-drug test. At gustong-gustong ipatulpo ng mga Pilipino ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At gustong-gustong ipatulpo ang nangyayari, gustong ipatulpo ng mga Pilipino ang nangyayari sa PCSO, sa Lotto. At gustong-gustong ipatulpo ng mga Pilipino ang nangyayari sa PhilHealth. At gustong-gusto rin ipatulpo ang perang bilyong-bilyong nawala sa 5,500 flood control. At gustong-gusto rin ipatulpo ng mga Pilipino ang Maharlika Fund, mga tambay. At gustong-gusto lalong ipatulpo ng mga Pilipino ang natuklasan pong napakalaki at napakatagal na ang institusyon ng Senado at Kamara. Gusto rin po ipatulpo na imbestigahan po kung totoo ang mga extraordinary, sobrang confidential fund at sobrang travel fund. At ang sinasabi po na sobrang nilang magpatong sa budget sa mga ahensya ng gobyerno. Hinahanap po ang mga tulpo dyan. Hinahanap ang mga tulpo. Nasaan na ang mga tulpo? Isumbong mo kay tulpo. Ano na po ang nangyari ngayon sa mga tulpo? Tahimik. May busal po yata ang mabibig. May busal. Nawala ang tapang. Nawala ang yagbols yata ng mga tulpo pagdating po sa bagong Pilipinas. Wala na pong nakikitang korupsyon ng mga tulpo sa bagong Pilipinas. Hindi katulad nung wala pa siya sa Senado at wala pa siya sa Kongreso. Ngayon, congressman na, magiging senador pa, mga katambay. At meron pa isang tulpo, Meron pa isang tulpo, I think, si Ben Tulpo, mga katambay. Isa na naman, tulpo na napakatatapang magsalita. Pag wala ka pa sa posisyon, pagka nasa posisyon ka na, makikita na natin ang tunay na tulpo. Katulad daw di umano ng Senador Rapi Tulfo at Erwin Tulfo na dapat daw po sumbungan. Ngayon, napakahirap sumbungan, mga katambay. Alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Tulpo, mga katambay. Tulpo. At ito na naman po, mga katambay. Meron daw po na magpapabago. Bagong-bago raw po at magpapabago ng ating bansa at kailangan ng bagong Pilipinas. Napakayaman po ito. Bilyonarya po ito, mga tambay. Bilyonarya. Ito po ay anak ng bilyonaryo at bilyonaryang senadora at dating senador at dating Senate President Manny Villar. At ngayon po, congressman po ito, mga tambay. Congressman. Ngayon po, aakyat po ito sa Senado. Si Camille Villar, mga tambay. Si Camille Villar. Ano po bansag sa mga Villar? Nauubos na raw po ang mga lupa sa Pilipinas. Lalo daw po ang mga sakahan. Pati daw po mga sakahan, nagiging subdivision na, mga tambay. Napakatagal na po sa politika ng mga magulang nito. Magmula sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at mismong siya ay naging politika na sa napakatagal na panahon. Ano po ang nangyari sa Pilipinas? Taggutom pa rin. Ang nangyari lang po sa Pilipinas, dumami po ang bahay subdivision, imbis na palay ay naging bahay, mga tambay. Palay na naging bahay kasi yung mga lupa na tinatamnan ng bahay, tinatamnan ng palay, ngayon ay puro bahay na. Sino ang yumaman? Sino ang naging bilyonaryo? Ang taong bayan ba? Hindi. Ang mga Villar. Komento na inyong lingkod. Ano po ang napala ng mga Pilipino? Nada. Negosyo. Dahil ang dala ng mga Villar, komento ni Kamanong, negosyo. Negosyo. Hindi solusyon. Solusyon sa kahirapan ng bansa at sa naghihirap nating mga kababayan, lalo sa kawalan ng trabaho. Trabaho, hindi pabahay, hindi negosyo. Puro negosyo, mga katambay. Isang damukal na po ang mga pera nito. Napakayayaman na po ito. Bilyonaryo na po ang Villar. Pero ang mga Pilipino, never pong umangat ang buhay. Gustong-gusto po nito. Komento lang ni Kamanong, mas gustong-gusto po yata ng mga Villar yung mga Pilipino ay nag-a-abroad. Bakit ko nasabi? Kasi karamihan po ng bumibili ng bahay ay nag-a-abroad.
Dahil mahirap po makabili ng bahay kung ikaw trabahante lang ng Pilipinas. Kung tayo'y nagtatrabaho lang sa Pilipinas, never tayong makabili ng bahay na negosyo ng mga bilyar. Kaya mas gustong-gusto ng mga bilyar na solusyon sa ating bansa. Komento na inyong lingkod, magsilayas ang mga Pilipino at magtrabaho sa ibang bansa para ang negosyong pabahay ng mga bilyar ay mabebenta at bibili ng mga OFW. Komento na inyong lingkod. Kaya napakaganda rin po na solusyon at pagtulong ng mga politikong bilyar sa ating bansa, mga katambay. Napakatagal na nila. Napakatagal na nila. Nagsitanda na sila ang mga bilyar. At tatanda pa rin itong mga ito, itong mga anak. Tatanda pa rin sa politika. Pero ano po ang nangyayari sa ating bansa? Sila lang po ang yumayaman. Sila lang po ang gumaganda ang buhay. Pero ang mga Pilipino, ang mga taxpayer, pulube. Isang kahig, isang tuka pa rin. Lalo ang mga manggagawa sa ating bansa. Ito po yung mga negosyante. Negosyante po ito. Dapat po ito ang unang magkakaroon po ng batas, solusyon na taasan ang sweldo ng manggagawa. Kasi negosyante po ito. May mga manggagawa po ito, mga tambay. Pero hindi po nila ginagawa na maging batas. Gumawa ng batas na taasan ang sweldo ng mga Pilipino. Negosyante po ito. Na gawin man lang yung 600 na sinasabi natin sa Metro Manila. Gawin man lang sana 600 per hour para po makatulong po sa ating mga manggagawa, makaranas naman po ng konting ginhawa sa buhay. Kahit 600 per hour, mga katambay. At least makapagtrabaho ka ng 5 oras, 8 oras. Kaya mo nang pakainin ng 3 beses ang iyong pamilya. Pero hindi nila gagawin yan, mga katambay. Kasi mababawasan ang kayamanan nila. Ayaw na ayaw nilang mababawasan ang kayamanan nila. Ganyan po yata ang sakit ng mga oligarko. Nagtatanong lang po at komento na inyong lingkod. Sakit po ng mga oligarko yan, mga tambay. Ang gusto lang po yata ng mayaman, puro pasok ang pera. Pero yung palabas, yan po ang medyo masama sa kanila. Yung palabas. Papasok lang po ang mabuti. Yan po, mga tambay, ang komento ni Kamanong sa bilyar. Naku po, ito pong huli, mga tambay. Ito pong huli. Binay, mga tambay. Binay! Makati, mga tambay. Makati. At talagang kinabibiliban daw po dahil napakaganda ng Makati. Paano? Paano hindi gaganda dyan? Hindi ka naman mahihirapan na sa Makati dahil nga naging progresibo yan. Naging isa sa pinaka-tuntungan na ekonomiya ng Pilipinas dahil napakarami pong na mga building, naglalaki ang building dyan na talagang progresibo ang siyudad ng Makati. Di mo ba? Ano ang ipagmamalaki ng Binay dyan, mga tambay? Ang ipagmamalaki lang ng Binay dyan dahil napakalaki po ng pera dyan. Malaki po ang pumapasok na pera dyan, lalo sa taxes. At yung sinasabi nga po ng Binay na mapayapa ang buhay sa Makati. Ang mapayapa lang po dyan yung talagang mayayaman. Pero marami pa rin po naghihirap dyan. At kakapiraso lang po ang Makati, mga katambay. At hindi nila maiwanan yan. Never nilang maiwanan ang Makati dahil napakaraming pera dyan. Yung sinasabing pinaputok sa Kongreso na confidential fund, napakalaki po ng confidential fund ng Makati. Hindi bababa sa 100 milyon. Pero walang kampo ng NPA dyan at walang kampo ng terorista dyan sa Makati. Pero napakalaki ng confidential fund kasi napakaraming pera ng Makati at napakalaki ng confidential fund pa lang. Kaya ano ang legasiya ng bilyar, ng Binay sa ating bansa? Ano legasiya, mga katambay? Kasama po ito yata di umano sa mga oligarko, mga katambay. Hinakikita po natin ang pinaglilingkuran po ng mga ito di umano ay puro oligarko, nakahanay po sila ron. Wala pong nakikita si Kamanong, lalo sa mga Binay, komento ko, na pagiging makabayan. Dito rin po sa lahat po ng mga inindorso ng ating Pangulo na napakatatagal na nanungkulan sa ating bansa. Ano po ang nangyari sa ating bansa? Isama na natin ang Binay, mga tambay. Napakatatagal na pong politiko yan. Ano po ang nangyari sa ating bansa sa loob ng sila napakahabang panahon ng mga nanunungkulan na ito? Isang damukal na nanungkulan na ito, nagadahalalan
ay sasabihin sa ating mga Pilipino na pagagandahin nila ang Pilipinas, ibabangon sa kahirapan, pagagandahin ang ekonomiya, susolusyonan ang problema lalo sa krimen, droga at nagmamahalang bilihin. Di ba? At ang mga Pilipino bibigyan ng magandang buhay, better life, at wala nang magugutom sa ating mga Pilipino. Sa halalan lang po natin maririnig yan. Pero pagka sa totoong realidad na mismo, ang nangyayari, mga nakaupo na yan, sila lang ang gumaganda ang buhay. Sila lang ang hindi nagugutom. Sila lang ang may seguridad. Sila lang lahat, puro sila lang. Puro sila lang. Ang mga Pilipino, bahala ka sa buhay mo. Intayin mo na lang ibibigay ng gobyerno yung ayuda. Mag-intay ka na lang sa ayuda. Yan ang ginagawa sa atin ngayon, mga katambay, ng bagong Pilipinas. At ito na naman po, napakarami. Napakaraming taon na nanungkulan itong mga politiko na ito. 12. Isang damukal. Kung talagang totoo po ito'y makabayan, makabansa, makapilipino, makamahirap, napakaganda na po ng bansa natin. Maiyahanay na natin ang ating bansa natin sa Singapore, Taiwan, Japan, South Korea, kahit Thailand, Malaysia, di ba? Yung mga bansa, Brunei. Ano po, nasaan po ang bansa natin? Di ba? Napakaraming trabaho sa kanila. Nagpupunta pa ang mga Pilipino riyan. Nagpapaka-OFW pa. Yan po ang lagi sinasabi ng mga politiko sa atin. Itong matatagal na ito. Di ba? Ano po ang lagi pinapangako sa atin ito? Magandang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Nangyayari naman po yun. Yung henerasyon po nilang gumaganda. Yung mga susunod na henerasyon nila, mga politiko, maganda ang buhay. Pero yung mga susunod na henerasyon ng ating mga anak, ng ating mga lahi, lugmok pa rin sa kahirapan. Ganun po. Real talk po yun. Yung sinasabi nilang hindi magugutom at pangarap na hindi magugutom at wala nang magugutom na Pilipino, tama rin po yun. Dahil Pilipino rin po ang mga politiko. Dahil hindi po sila magugutom, pati ang kalahi-lahian nila hindi magugutom. Pero hindi naman po nila sinabi, lahat ng Pilipino at lahat ng mahirap, mga katambay. Kasi kasinungalingan po yun. Pag sinabi po na lahat ng Pilipino hindi magugutom. Kasinungalingan po yun. Kaya lahat po yun naman may katotohanan din naman. Kaya lang puro sa kanila po yun. Puro sa kanila nangyayari yun. Lahat ng sinasabi nila magaganda na ipinapangako nila sa kanila, pinapangako nila sa atin, na gagawin nila, yun po ay lahat ay tumatama na po sa kanila lahat. Yung mabubuti sa kampanya, yung sinasabi din ng Pangulo, na talagang gagawin nilang napakaganda ang ating bansa. Nangyayari naman yon. Puro sa kanila po magaganda. Sa mga politiko. Pasok na pasok po ang kagandahan. Di ba? Pero sa ating mga botante, sa ating mahihirap, nada. Kaya mag-isip-isip po tayo, mga katambay. Isip-isip po. Ito na naman po. Mambubudol na naman po sila. Bubudulin na naman po mga Pilipino. Sisilawin ka na naman sa pera. Sisilawin ka naman sa mga bigay-bigay. Sa mga sinasabing vote buying, di umano. At sinasabing isang damukal na ayuda para lang ilista mo ang pangalan nila sa balota. Pero, mas marami ang kukunin nila sa atin, mga tambay. Komento na inyong lingkod. Yung pera na pinamimigay sa atin, galing din sa atin. Pero, yung kukunin naman nila isang damukal na pera, galing pa rin sa atin. Para lang po tayong ginisa sa sarili nating mantika ng mga politiko. Wala silang puhunan. Walang mga puhunan ito. Walang kapital. Pero nagsisiyaman, nagiging mga bilyonaryo di umano nang walang puhunan kung hindi ang mga pagmumuka lang nila. Ang tanging puhunan lang nito, puro pagmumuka nila, mga katambay. Pagmumuka ang puhunan. Pero pag naupo, kumakabig ng isang damukal na pera ng taxpayer na walang puhunan. Kaya nga nakikita natin sa kamera, simpleng tao lang daw po, simpleng guro. Pero ngayon, ubod ng yaman yung simple. Yung sintama ay sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Pag ikaw ay hindi matinong politiko, ikaw ay kurap na politiko, unang taon pa lang, nagtataksi ka. Pangalawang taon mo, meron ka na magandang sasakyan. Yung last term mo, 3 taon sa kamera, napakarami mo na raw bahay. Pati daw po ang kabit, may bahay na rin, mga katambay. Ganong katindi. Pagka ikaw daw po ay hindi matinong politiko, napakadali raw pong yumaman at maging bilyonaryo.
Ayon na yan mismo sa dating Pangulong Duterte, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, mag-isip-isip po tayo mga katambay. Hindi po natin kailangan ng mga politikong matatagal na dahil wala naman po silang nagawa sa ating bansa. Ang may nagawa po tayo, napakarami po nating naibigay sa kanila di umano na isang damukal na pera na galing po sa atin. Real talk po. Komento po na inyong lingkod. Tayo po ang lagi nagbibigay. Tayo. Pati yung mga binibigay nila, galing pa rin sa atin. Yan po ang totoo mga katambay. Komento na inyong lingkod. Kaya isip-isip po. Isip-isip. Hindi na po tayo tanga. At huwag po tayong magpakabobo mga katambay. Huwag po tayong magpakabobo sa mga politiko. Wala po silang naitutulong sa atin. Tayo po ang may naitutulong sa kanila. Real talk. Kaya huwag na po tayong, sinasabi nga ni Vice President, huwag na tayong magpabudol dahil nabudol na tayong misan at napakadalas pa nating mabudol sa mga nakaraang taon. Di ba bang? Dahil mismo mga Duterte nabudol, lalo ang Vice President. Kaya nga ang laki po ng naging panghihinayang ng mga Pilipino dahil sinamahan ni Vice President ang sinasabing pamilya marunong mambudol at yung sinasabing pamilya na napapaligiran ng mga demonyo. Yung pamilya na napapaligiran daw ng demonyo, ayon kay Senadora Amy Marcos yan. At syempre po, ayon naman sa Vice President, yung mga mambubudol, yung mga nambudol sa kanya. Hayaan na naman po, mga katambay. Sana huwag naman tayong mabudol muli, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan po na maraming salamat po at pasensya na po, napahaba po ang ating pong komento ngayon. Pasensya na po. At maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po mga katambay. At syempre po, salamat po at maraming salamat po sa mga tumatangkilik po at hindi nyo po iniiwanan ang inyong lingkod. At maraming salamat po sa lahat. At umaasa po ang inyong lingkod na makakabangon muli ang ating bansa. Tiis-tiis lang po, may pag-asa pang makabangon. Darating pa po ang Agila ng Mindanao. Muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.